Kumusta na mga boss? Bago ang lahat, shoutout nga pala kay Boss Benji Domsal at Narumie Joy. Maraming salamat boss sa suporta, tuldok, at ang pagpapatuloy ng kwento. Kabanata 601. Ito ay isang tawag mula kay Zack. Ginoo Crawford, mayroon kaming ilang mga patungkol sa Jade Pendant. Sabi ni Zack nang sandaling kunin ni Gerald ang telepono. Oh, nasaan ka ngayon? Ganting tanong ni Gerald. Ang dalubhasang tagapagsuri ng kayamanan mula sa Northway ay nagpunta sa pangalang G. Zayden Wayham. Nakilala siya ni Gerald noon sa celebrity party at nag-toast din sila sa araw na iyon. Dahil mayroon siyang ilang mga isyo na haharapin noon, sinabi ni Gerald kay Zack na isama si G. Zix upang makilala si G. Wayham. Si G. Zix mismo ang nakakaalam na ang Jade Pendant ay ginawa timog kanluran ng lalawigan ng Salford. Gayunpaman, ang mga detalye tungkol sa mga pinagmulan nito ay naging malabo hanggang sa puntong ito. Ang tawag ni Zack ay isang palatandaan na sa wakas ay nakakita sila ng kung ano. Nasa manor ako ni G. Wayham kasama si G. Zix ngayon. Nais mo bang lumapit ngayon, G. Crawford? Panipi, malapit na ako doon. Matapos ang pagbitay, sinabi niya kay Yule at sa iba pa ang tungkol sa kanyang plano bago dumiretso sa manor ni Mr. Wayham. Si G. Wayham at ang kanyang pamilya ay may maraming impluwensya pati na rin ang isang mabuting reputasyon. Habang sila ay kilala sa kanilang negosyo sa North Bay, ang negosyo ni G. Wayham ay talagang nagsimula sa Mayberry. Dahil ang bayan ni G. Wayham ay nasa Mayberry din, naging makatuwiran lamang para sa kanya na bumalik sa kanyang tinubo ang bayan ngayon na mas matanda na siya. Sa panahon ng partido ng tanyag na tao, ang Wayhams ay nakita bilang isang sikat at maimpluwensyang pamilya. Tiyak na pipigilan ni Gerald ang malamig na pagtrato sa ganoong pamilya. Hindi sa anumang oras, dumating si Gerald sa manor ni Wayham. Natagpuan niya si G. Wayham na nagkakaroon ng tsaa kasama ang parehong Zack at G. Zix. Ginoo Crawford. Magalang na sinabi ni na Zack at G. Zix nang tumayo sila. Matapos tumango papunta sa kanila, humarap siya kay G. Wayham. Bago sabihin, maraming salamat sa iyo, G. Wayham. Hindi kailangang maging napakamagiliw, G. Crawford. Mangyaring upuan. Panipi. Matapos ang isang maikling pagbati, agad na humabol si G. Wayham. Ginoo Crawford, ang pendant na ito ay nagmula sa isang pamilya. Mula sa Wendell City sa lalawigan ng Salford. Kahit na ang ganitong uri ng jade ay napakabihirang, pinalad ako upang pumunta sa Wendell City kasama ang aking Panginoon mga 50 taon na ang nakalilipas. Bumalik noong una ko itong nakita, isang binata na lokal sa lungsod na iyon ang nakasuot nito. Dapat itong simbolo ng kanilang pamilya, paliwanag ni G. Wayham. At anong pamilya iyan? Nag-aalalang tanong ni Gerald. Sa buong katapatan, hindi talaga interesado si Gerald na tulungan ang kanyang ama na hanapin ang babaeng Zara na iyon. Gayunpaman, si Kate ay halos kapareho ni Zara, ang babaeng hinahanap ng kanyang ama sa lahat ng oras na ito. Ito ang nag-usisa kay Gerald. Si Kate ba ang aking step-sister na nagbabahagi ng parehong ama sa akin ngunit may ibang ina? Bakit parang napakalapit ko sa Kate tuwing nakakasalubong ko siya? Mayroong tiyak na malansa sa pangyayari. Dahil hindi sasabihin sa kanya ng kanyang ama ang totoo kahit gaano pa siya tinanong ni Gerald, susuriin mismo ni Gerald ang bagay na iyon. Umiling-iling si Wayham nang sinabi niya, pinag-uusapan ko lang. Ito kapwa sina G. Zix at G. Lyle kanina, medyo bata pa ako noon. At nasulyapan ko lang ang binata na nagsusuot ng pendant na iyon. Minsan, huwag kang magkamali, malinaw kong natatandaan na nakikita ang pendant na iyon noon, ngunit hindi ko talaga alam kung aling pamilya siya kabilang sa Wendell City. Nakatingin pa ako sa ilang malalaking pamilya sa Wendell City kasama si G. Lyle ngayon lang, ngunit wala sa mga malalaking pamilya ang may ganitong uri ng tradisyon. Sabi ni G. Wayham, nakikita ko, kaya dahil alam namin na nagmula ito sa Wendell
City, sigurado akong hindi ito magiging mahirap na mag-imbestiga. Dito, sagot ni Gerald habang ngumiti ng mahina. Habang nagsisimula silang magsalita tungkol sa iba pang mga bagay, biglang tumayo si Zeke at lumakad papunta sa isang relong. Pandulo, nagtataka sa pagtitig nito, tinanong niya kung hindi ako nagkakamali, ang pendulum relo na ito ay mula pa noong dekada 1900. Tama ba ako, Weham? Tumango si Weham bago sumagot, sa katunayan, ito nga. Ginawa ito sa bansa at noon, inilagay pa ito sa tanggapan ng Pangulo. Panipi, paano mo nagawa na makuha ang iyong mga kamay sa isang bagay? Nagtanong kay Zex, na mangha. Ito ay regalo sa kaarawan mula sa lungs of Yan Ken. Sagot ni Weham na may chuckle, dahil casual na binanggit ni Weham ang Long pamilya, malinaw na hindi alam ni Weham ang hidwaan sa pagitan ni Gerald at ng mga Long. Kabanata 602. Ngumiti lamang ng mahina si Gerald habang humihigop ng tsaa. Huli na ngayon, lolo. Maraming mga bisita ngayon. Sa sandaling iyon, isang batang babae na nakasuot ng pajama ang dahan-daang bumaba ng hagdan habang nakatitig kay Gerald at sa iba pa na nagtataka. Lisa, halika dito at batiin mo si Crawford. Hindi ka ba masyadong mausisa tungkol sa kanya bago ito? Sabi ni Weham, habang nakangiti. Siya si Gerald Crawford. Tanong ni Lisa nang makarating sa huling hakbang. Nang makarating siya sa kanya, iniskan siya mula ulo hanggang paa. Bago sumimangot ng bahagya, kaagad pagkatapos, chuckled siya. Bago sinabi, masarap makipagkita sa iyo, Crawford. Ako si Melissa Weham ngunit matawag mo lang akong Lisa. Panipi, ang kasiyahan na makilala din kita, Lisa. Tawagin mo na lang akong Gerald. Sagot ni Gerald habang inaabot ang kanyang kamay upang kamayan siya. Si Lisa ay napakaganda at pagkatapos ng pakikipag-usap sa kanya ng ilang sandali, nalaman niyang medyo mapagbigay din siya sa iba. Ang unang impression sa kanya ni Gerald ay hindi masama, to say the least. Ano pa, siya ay medyo magaling ding magsalita. Pinag-usapan niya ang lahat ng mga uri ng bagay kasama si Gerald. Kaya ikaw si Crawford, ha? Anong uri ng libangan ang madalas mong makibahagi? Tanong ni Melissa. Hindi ako madalas na dumalo ng maraming mga aktibidad upang maging matapat, sagot ni Gerald habang umiling. Manalo ka, tumanggi akong maniwala dyan. Sigurado akong nasisiyahan ka palagi sa nilalaman ng iyong puso. Habang sinasabi niya iyon, tawa ng tawa si Lisa. Maya-maya, parang may naalala siya. Nag-udyok ito sa kanya na magtanong. Sa pagsasalita nito, nakilala ko ang ilang mga kaibigan dito sa Mayberry. Magkakaroon kami ng pagtitipon bukas ng hapon. At ituturing ko sila sa isang pagkain. Kung malaya ka, gusto mo bang sumama, Gerald? Panipi, nanatiling tahimik si Gerald sa kanyang panukala. Napakasungit, Lisa. Bakit gusto ni Crawford na magpaloko sa iyo at sa iyong malikot na kaibigan? Sagot ni Weham na may mapait na ngiti. Mabuti naman kung gayon, sabi ni Melissa habang medyo nagpout. Dahil ginawa sa kanya ni Weham ang isang pabor, alam ni Gerald na ang pagtanggi sa kanyang apong babae ay sa wakas ay makaramdam siya ng pagka-awkward sa paggawa nito. Sa huli, bahagyang tumango si Gerald na nakangiti bago sabihin, mabuti na lang. Bukas ba, pupunta ako? Sinabi niya ito, hindi ako. Nakangiting sabi ni Melissa. Makalipas ang ilang sandali, iniwan ni Gerald ang manor kasama sina Zack at Zex. Bagaman nais niyang bumalik sa mountaintop villa upang makapagpahinga, bigla niyang naalala na ipinahiram niya ang villa kay Xavier. Dahil dito, sinabi niya kay Zack na ayusin ang isang silid sa isang hotel na pagmamayari niya. Manatili siya doon sandali. Pagdating ni Gerald sa pasukan ng hotel, nakita at narinig niya ang ilang security guard na sumisigaw, "Lousy beggar! Mawala na!" Panipi, abala sila sa pagsubok na itulak ang isang matandang lalaki na natakpan ng dumi na may sobrang gulo ng buhok. Anong pulubi? Hindi ako pulubi. Kailangan ko lang manghiram ng shower, sabi ng matanda. The hell with that. Alam mo ba kung anong lugar ito? Ngini siya ng
Security guard, manalo ka. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ako anumang tao. Ako ang lolo ni G. Crawford. Ang amo mo apo ko. Bilasan mo na ako. Panipi. Ang matandang B***starred na ito. Gaano katapang. Panipi. Noon, handa na siyang bugbugin ng mga gwardya. Ayaw talaga ni Gerald na makisali sa gulo. Wala siyang pakialam sa sinabi ng matanda at naroon ang mga gwardya upang alagaan pa rin siya. Gayunman, nang tiningnan ng mabuti ni Gerald ang pulubi. Natigilan siya. Tumigil ka, sabi ni Gerald. Kabanata 603. Napagtanto ni Gerald na ang matandang lalaki ay ang kapareho ng nag-blackmail sa kanya noong hinahanap pa niya si Gia noon. Hindi na sana pinangarap ni Gerald na darating talaga ang lalaki sa paghahanap sa kanya. Paano na naman ikaw, sabi ni Gerald habang nakakunot ang noo niya. Aking apong lalaki, napakaganda na narito ka ngayon. Tagumpay, hindi ako papayagan ng mga tanod na ito. Sabihin mo, sa kanila na papasukin mo ako. Sabi ng matandang may mga kamay. Sa baywang, bakit mo gustong pumasok doon? Ano ang kailangan mo sa oras na ito? Tinulungan na kita dati at pinagaling ko pa ang sugat mong paa. Itigil mo ang paninira sa akin, sa palagay mo ba talagang mabuting tao ako na walang pag-iinit? Sagot ni Gerald na medyo naiinip. Hindi talaga alintana ni Gerald ang pagtulong sa mga tao kung mukhang nakakaawa sila tulad ng ginagawa ng pulubi. Gayunpaman, nakatulong na siya sa kanya minsan. Kung patuloy na inaabuso ng matanda ang awa ni Gerald, siguradong tatawid siya sa linya. Bakit mo sasabihin yun, apo? Ano ang ibig mong sabihin na kinukulit kita? Malaki ang pagkakahawig mo sa nawala kong apo. Kung hindi siya patay, dapat ay nasa kaedad niya ang edad mo sa taong ito, sabi ng matanda, biglang samugat ang kanyang tono, habang ibinaba ang kanyang ulo. Anong kalokohan ang iyong spouting? Yun nga lang, binubugbog. Kita, panipi, akmang hahampasin na nila siya, naawa si Gerald matapos marinig ang kwento ng matanda at itinaas niya ng bahagya ang kanyang kamay. Oo, G. Crawford. Sigaw ng parehong gwardya pagkakita nila sa kanyang kilos. Pareho silang bumalik sa kanilang unang posisyon. Nang makita iyon, umupo ang matanda sa beranda na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Hindi lang kinaya ni Gerald ang pagtingin sa mahirap na estado ng pulubi kaya't nakuha niya ang $100 na tala mula sa kanyang pitaka. Nakukuha ko, gusto mo rin ng pera, di ba? Ngunit binalaan ko kayo. Ito ang huling oras na ibibigay ko sa iyo. Umalis ka na, panipi. May kamalayan siya na magiging masamang ugali ng matanda na umasa sa kanya kung patuloy na bibigyan siya ng pera ni Gerald. Gayunpaman, hindi tulad ng pipigilan ni Gerald ang kanyang sarili. Sa paggawa nito, ang matanda ay medyo matanda na at hindi niya basta pumikit at hinayaan ang iba na bugbugin siya. Hindi pera ang gusto ko, apo ko. Gusto ko lang pumasok at maligo. Tingnan mo lang kung gaano ka ba ang damit ko. Sabi ng matandang lalaki na may chuckle. Pagkatapos ay tinuro ni Gerald ang matanda bago sabihin. Binabalaan kita ngayon. Huwag mo akong tugunan bilang apo mo. Kailanman. Kung paliligo lang ang kailangan, may banyo sa malapit. Sige na at maligo ka na dyan. Panipi. Matapos sabihin iyon, inabot ni Gerald ang ilang pera sa mga gwardya bago tumalikod upang umalis. Agad na naintindihan ng mga gwardya kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinabi, "The asterisk man old man. Napakabait ni G. Crawford. Pinapayagan kanyang maligo doon, kaya sumama ka na." Panipi, sinimulan niya ang paghila palayo sa matanda. "Salamat, apo ko. Sinabi ko sa iyo na tigilan mo na ang pagtawag sa akin yan." Ang insidente ay hindi talaga isang malaking isyu para kay Gerald. Kaya tumungo lamang siya sa silid ng kanyang hotel upang maligo at magretiro para sa gabi. Hindi nagtagal pagkatapos ng kanyang shower gayunpaman, narinig niya ang isang katok sa pinto. Nang buksan ito, nagulat siya ng hindi masabi. Ang matanda na naman, "The asterisk man it, anong ginagawa mo dito? Sa totoo lang, paano ka nakapasok dito?" Tanong ni Gerald, medyo natulala. "Upang magamit ang elevator sa hotel na ito, kakailanganin mo munang magkaroon ng isang hotel room access card." "Ano pa, si
Gerald ay nanatili sa sahig ng VIP. Upang makapunta sa tukoy na sahig na ito, ang tao ay kailangan ding dumaan sa isang pintuan ng seguridad. Hindi lamang nalampasan ng matanda ang lahat ng iyon. Nahahanap din niya ang eksaktong silid na tinuluyan ni Gerald. Pasimpleng ngumisi ang matanda bago sabihin, dumating ako para hanapin ka, apo ko. Maaari mo bang ayusin ang isang lugar para manatili ako? Panipi, gayon din, sana hindi mo nakakalimutan na nakatulong ako sa iyo. Dati, ako ang nagbigay sa iyo ng mga pahiwatig upang hanapin ang batang babae noong panahong iyon, dagdag ng matanda habang muli itong nag-chuckle. Ngayon ko lang nais malaman kung paano ka nakarating dito. Sagot ni Gerald habang kinakamot ang likod ng kanyang ulo sa pagbitiw sa tungkulin. Habang ang matanda ay tiyak na mukhang malinis ngayon, tuwing siya ay ngumisi, maramdaman ni Gerald na siya ay hindi mabuting tao. Kung pinag-uusapan mo ang tungkol sa mga pintuang salamin na iyon, madali silang makalusot. Marahan ko lang silang sinundot ng daliri. Ang lahat ng mga makina doon ay wala sa kaayusan din, kaya ganoon ako tumayo dito. Panipi, nang matapos ang matanda sa kanyang paliwanag, isang malakas na ingay ang narinig. Kabanata 604. Bumukas ang pinto at sumugod sa 10 mga security guard. Bawat isa ay armado ng dekuryenteng baton. Sa wakas ay nagawa nilang subaybayan ang matanda sa tulong ng footage ng pagsubaybay. Ikaw matandang D*****, nandyan ka lang pala. Agad siyang pinalibutan ng mga gwardya. Humihingi ka ng paumanhin G. Crawford, ang matandang lalaki, na ito ay pumasok sa lobby pagkatapos ng kanyang paliguan ng hindi namin siya pinapansin. Narinig niya marahil ang numero ng iyong silid mula sa babaeng tumatanggap pagkatapos sinira niya ang lahat ng mga makina na kinakailangan upang makabangon dito. Paumanhin ulit G. Crawford, bubugbugin natin siya pagkatapos ay palayasin siya, ganito kaagad. Panipi, hindi alam ni Gerald kung paano tumugon sa sandaling iyon. Lahat ng tungkol sa matandang iyon ay pinaramdam lamang sa kanya na hindi mapalagay. Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang telepono ni Gerald. Ito ay isang tawag mula kay Kate. Si Gerald ay nauna nang nagpadala ng isang mensahe sa linya tungkol sa lahat ng mga bagong bagay na natuklasan niya. Nabasa lang niya ito. Sumulyap muli sa matandang lalaki, pagkatapos ay sinagot ni Gerald. Ang tawag, ipinapalagay kong nabasa mo na ang mensahe, Kate. Meron ako. Ano ang dapat kong gawin ngayon, Gerald? Magagawa ko ba? Makikita ko ba talaga ang aking ina? Nag-aalalang. Tanong ni Kate. Oo, at huwag mag-alala. Hinahanap ko din siya. Maghintay ka. Lamang ng ilang araw pa upang malutas ko ang lahat ng mga bagay. Nakasalukuyang mayroon ako. Kapag tapos na ako, pupunta ako doon sa iyo. Sa totoo lang nag-aalala ako kung nagpunta ka sa Salford Province ng mag-isa. Sagot ni Gerald na may mahinang ngiti. Mabuti ang tunog. Mas sigurado ako ngayon. Panipi. Matapos ang isang maikling chat, si Gerald ay nabitin. Nang makita na natapos na niya ang kanyang tawag, ilalabas na lamang ng mga gwardya ang matandang lalaki nang biglang sumigaw ang matanda, lalawigan ng Salford. Apo ko, gusto kong pumunta din. Doon, bayan ko yan. Ang pagiging kasama ko, apo ko. Panipi, sa isang maliit na pakikibaka, nagawa ng matandang lalaki na mapalaya ang kanyang sarili mula sa pagkakahawak ng mga security guard. Sumugod siya sa kay Gerald bago muling magmakaawa. Bayan ko yan. Apo ko, pwede mo ba akong iuwi? Panipi, sinuri ni Gerald ang lalaki mula ulo hanggang paa matapos marinig ang kanyang pakiusap. Ang matandang lalaki ay parang sabik na. Sabik siyang pumunta doon. Tila medyo naabala rin siya. Habang iniisip ito ni Gerald, napagtanto niya na wala talaga siyang masamang impresyon sa matandang iyon. Ninas lang siya sa kung gaano siya kahihiyan at kasiraan. Mabuti, kukuha ako ng isang taong magpapadala sa iyo doon. Narinig ko ang sinabi mo sa telepono kanina. Mukhang nais mo at ng isa pang batang babae na maghanap para sa isang tao sa lalawigan ng Salford. Medyo pamilyar ako sa lugar, kaya tiyak na matutulungan kita na hanapin ang taong iyon. Napakalaking tulong mo sa akin kaya siguradong magpapahiram ako ng kamay dito.
Sabi, ng matanda. Narinig ito, naramdaman ni Gerald na parang ang matanda ay sa wakas ay nagsabi ng isang bagay na makatuwiran para sa isang beses. Tulad ng kung kailangan ni G. Crawford ang iyong tulong, mawala ka. Umungal ang isa sa mga security guard. Manalo ka, tanungin mo lang siya tungkol sa aking pagiging maaasahan ng impormasyon. Kung hindi ko sinabi sa kanya kung nasaan ang batang Las, sa palagay mo mahahanap niya ito sa lalong madaling panahon. Panipi, ikaw, tama na yan. Ilayo mo lang siya, kumuha ng isang silid at ilang pagkain para sa kanya, at humanap ng isang taong magpapabalik sa kanya sa Salford Province bukas. Sabi ni Gerald habang umiling na. Nagbitiw, kahit na inangkin ng matanda na nais niyang tulungan si Gerald. Hindi mapigilan ni Gerald na tumawa ng mapait sa iniisip. Pagkatapos nito, nagretiro siya para sa gabi. Isang tahimik at payapang pagtulog sa paglaon, nakatanggap ng isa. Pangtawag si Gerald pagdating ng umaga. Ang apo ni G. Wayham, na si Melissa. Noon nang maalala ni Gerald ang paanyaya ni Melissa sa pagtitipon. Na inayos niya, dahil hindi siya ganoon kalapit kay Melissa, agad niyang sinubukan ang pag-iisip ng isang dahilan upang tanggihan siya. Hello, Gerald. Mula sa sandaling sumang-ayon ka na dumalo sa aking pagtitipon, ang aking lolo ay naging masaya. Sinabi pa niya sa akin na paglingkuran kita ng mabuti. Sabi ni Melissa sa pamamagitan ng telepono, lalo na itong naging awkward para kay Gerald. Nandoon si G. Wayham nang pumayag siya kaya syempre alam niya ang tungkol dito. Ano pa, si Melissa ay isang taos-pusong dalaga na lalong nagpahirap sa kanya na tanggihan siya. Maya-maya ay sumuko siya at sinabi na malapit na siyang dumating. Hindi masyadong nagtagal, nakarating siya sa lugar ng pagtitipon sa kanyang kotse. Napagpasyahan niya na aalis siya pagkatapos manatili sa isang maikling sandali. Ang pinag-uusapan na venue ay ang Mayberry Grand Hotel. Nang makarating sa pintuan, nandoon na si Melissa na naghihintay sa kanya. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang mature at medyo sexing ginang na tila nasa 30 taon na. Ang kanyang buhok ay umabot hanggang sa baywang at tila siya ay medyo payat din. Sa pangkalahatan, para siyang isang babaeng may magandang ugali. AY605AY. Medyo patas din ang kanyang balat. Nang makita siya, simpleng tumango si Gerald na nakangiti. Tumawa si Melissa nang makita siyang gawin iyon. Sinabi niya, pagkatapos, pinsan ko siya, Gerald. Siya ay isang manunood, hindi ba? Dumating siya upang magsaya kasama ako. Panipi, sagot ni Gerald na may simpleng tango. Pero, para malaman mo, may asawa na siya. Siya ay isang kagandahan kahit na sa panahon ng kanyang pag-aaral at kahit na maraming taon na ang lumipas mula noon, siya ay kasing ganda pa rin ng dati, sabi ni Melissa sa tono pang-aasar habang tumatawa. Mula sa kanyang reaksyon, sigurado ako ngayon na ikaw si G. Crawford. Ikinagagalak kung makilala ka. Ako si Rosalie Owens. Ngunit dahil mas matanda ako sa inyong dalawa, tatawagan mo lang akong Sister Owens. Nakangiting sabi ni Rosalie. Nga pala, G. Crawford, sigurado akong alam mo na ang pamilya ng aking pinsan ay napakalakas sa North Bay. Nagtuturo pa siya sa isang universidad din doon. Dagdag ni Melissa. Tumango muli si Gerald habang binabati, ang sarap na makilala rin kita, Sister Owens. Pumasok na silang tatlo. Hindi nagtagal, isang marangyang kotse na mukhang hindi bababa sa $150,000 ang dumating sa pasukan ng hotel. Lumabas ang driver ng kotse at magalang na binuksan ang pintuan ng upuan ng pasahero sa tabi mismo ng driver. Lumabas ang isang mayamang binata na may suot na may hawak na mamahaling naghahanap ng relo sa bulsa. Ginoo, mahaba, magalang na sabi ng driver. Ang taong humakbang palabas ay si Eunice Long, at siya ay may isang masamang ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin siya sa hotel. Lumipat siya upang buksan ang pintuan ng backseat bago sinabi, narito na kami ngayon Gia. Lumabas ka ngayon. Panipi, paimpol na lumabas si Gia nang walang imek. Nagsuot lamang siya, nang magaan na pampaganda, ngunit maganda pa rin ang hitsura niya. Nang makita siya ni Eunice, agad na lumiwanag ang mga mata. Sa unang pagkakataong makilala niya siya, naramdaman niyang
Naiiba siya sa ibang mga kababaihan. Ligtas niyang nasabi ito dahil, sa totoo lang nakilala niya ang maraming iba markang paiwati ibang mga kababaihan. Si Gia ay nasa ibang liga dahil siya ang unang babaeng nakilala niya ng isang mahusay na ugali. Dahil doon, sinubukan niyang ligawan siya ng maraming beses. Dahil siya ang pangatlong batang Panginoon ng Long pamilya sa Yanken, hanggat inaprubahan niya ito, isang walang katapusang bilang ng mga batang babae ang masayang magtatapon sa kanya. Sa mga oras na iyon, siya pa ang nakikipag-move on sa kanya. Lohikal lamang na mahulog siya sa kanya, o kahit papaano ang naisip niya. Gayunpaman, hindi man lang siya binigyan ng pansin. Matapos ang ilang pagsisiyasat, nalaman niya na nahulog siya sa iba. Iyon ang sandali ng sinimulan ni G. Long ang pagpindot sa mga Quarrington. Maya-maya, napilitan niya si Gia na kumain kasama niya. Nako, huwag kang masyadong malungkot, Gia. Kahit na medyo, ako ay isang yulubi, medyo mabuting tao pa rin ako. Alam mo, maraming mga tao doon na lumilitaw na maganda ngunit sa totoo lang itinatago lamang nila ang kanilang totoong mga kulay. Walang gaanong mga tao doon na prangka at tapat ako. Panipi, salamat ngunit ako ang magiging hukom niyan. Malamig na sabi ni Gia, kahit anong sabihin mo. Ngayon, halika na. Nakangiting sagot ni Eunice. Matapos sabihin iyon, inunat niya ang kanyang kamay at pilit yakapin ang baywang ni Gia ngunit agad siyang umiwas bago tumingin sa kanya. Hindi ba kita mahawakan kahit bahagya? Pakasalan kita, sabi ni Eunice. At sino ang nagpasya? Hindi ako pumayag na makipagtalik sa iyo. Mag-asal ka, G. Long. Sinabi ni Gia na medyo pa. Bukod sa naiinis, wala siyang ibang nararamdaman para sa kanya. Dahil ang kanyang pamilya ay nahaharap sa isang krisis, pinayuhan siya ng kanyang mga magulang na makasama siya alang-alang sa kanila. Matapat niyang sinubukan ang kompromiso sa lungs upang siya ay marahan, ngunit sa kalaunan ay tatanggapin si Eunice. Gayunpaman, sa huli, alam niyang nabigo siya. Nakaramdam lamang siya ng pagkasuklam sa kanya, at mayroong zero na pagkakataon para sa anumang iba pang mga damdaming bumuo. AY606AY. Siya ay naiinis sa kanya na nagsimula na siyang punan ng kanyang ulo ng mas matinding mga ideya. Dinaluhan lamang ni Gia ang pagkain sapagkat hinimok siya ng kanyang ama na pumunta sa araw na iyon. Sa pag-iisip sa likod, hindi siya sigurado kung dapat niyang gawin ang unang hakbang na iyon. Aba, hindi talaga mahalaga. Ang pakikipag-ugnayan ay magaganap, maaga o huli. Huwag nating pag-usapan ito ngayon. Halika, pasok na lang tayo, sabi ni Eunice habang dinadala siya sa hotel. Samantala, kakapasok lang ni Gerald sa isang pribadong silid. Si Melissa ay nagimbito ng maraming mga tao sa araw na iyon at bukod sa kanyang pinsan, si Rosalie, karamihan sa iba pa ay mga kabataan na mukhang nasa edad na pareho. Ang ilan sa kanila ay tila galing sa Mayberry habang ang iba ay nagmula sa ibang lugar. Ang nag-iisa lamang ay lahat sila ay tretuhin. Si Gerald ng lubos na magalang at magalang. Lalo na ito para kay Melissa na patuloy na naghahain sa kanya ng pagkain habang nakaupo siya sa tabi niya. Inimbitahan pa ni Melissa si Gerald na magsaya kasama sila ng gabing iyon dahil may isa pang pangkat ng mga kaibigan na dadalo. Noon, kahit na planong umalis muna si Gerald matapos umupo sandali. Doon, hindi nagtagal at pumasok na sila sa silid, iniutos ni Melissa na ihain ang pagkain. Bilang isang resulta, hindi niya maiwasang manatili at magpatuloy sa pagkakaroon ng ilang mga inuming. Kasama nila, ang pangkat ng mga tao ay mahusay sa pag-inom. Tulad ng pag-inom at pag-uusap ng bawat isa sa isa't isa sa ilang mga punto, ang isa sa mga panauhin ay nagsimulang maglasing ng kaunti. Pinsan ito ni Melissa na si Rosalie. Sa palagay ko ay hindi na ako makakakuha, medyo nahihilo ako. Kaya mag-urong na lang ako sa sasakyan para ngayon at makatulog. Magpatuloy kayo at magpatuloy sa pag-inom, sabi ni Rosalie. Ha, akala ko ikaw ay isang mahusay na uminom. Gayon din bakit? Ang kotse, may mga kwarto sa hotel na ito. Hayaan mo lang akong kumuha ng isa para makapagpahinga ka. May dala din akong isang bote ng soda. Dito, uminom ng ilan dito upang mas komportable ang iyong sarili.
sabi ni Melissa nang binuksan niya ang bote at iniabot kay Rosalie. Paimpol na tumango si Rosalie. Mukha na talaga siyang hindi na makaya, tulad ng sinabi ni Melissa sa isang waiter na maghanda ng isang silid. Si Rosalie ay halos hindi makatayo ng maayos. Malinaw na, masama talaga siya sa pag-inom. Hoy Melissa, hayaan mo akong tulungan kang maakyat si Sister Owens sa itaas. Nagboluntaryo ng isa sa mga kabataang lalaki sa silid. Habang maganda si Melissa, ang mga itsura ni Rosalie ay daig pa sa kanya. Sa kabila ng katotohanang siya ay mas matanda, nagpalabas siya ng isang espesyal na alindog. Idagdag ito sa kanyang magandang ugali, halos tiyak na para sa bawat lalaking nakakandado sa kanya ay tuluyang ma-charm. Nako, mawala ka. Huwag ipagpalagay na hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang aking kapatid na babae ay isang Owens at siya ay nagmula sa North Bay. Hindi siya isang tao na maaari mong samantalahin. Sabi ni Melissa, sa inis na tono. Kahit na sinabi niya iyon, tiyak na mukhang kailangan niya ng tulong. Ito ay kapwa mahirap at nakakapagod sa kanya na may ahon lang niya si Rosalie nang mag-isa. Tumingin siya sa kay Gerald bago sabihin, may tiwala ako sa iyo. G. Crawford, maaari mo ba akong tulungan na maakyat ang pinsan ko? Panipi, sure thing, sabi ni Gerald habang medyo tumango. Bagaman hindi ito maginhawa para sa kanya na gawin ito, hindi niya maaaring tanggihan lamang ang pakiusap ni Melissa. Hindi rin siya nag-iisip ng anumang masasamang saloobin kaya't simpleng pinilit niya. Maya-maya, pareho silang nakapagpasakay kay Rosalie sa isang silid. Sa ikapitong palapag, nakalagay ang likod ng kanyang kamay sa noo niya, mabilis na nakatulog si Rosalie pagkarating niya sa kanyang kama. Bumantong hininga si Melissa bago sabihin, pahinga muna siya sa ngayon. Hindi ko akalaing masama siya sa pag-inom. Sa kabaligtaran, napakahusay mo dyan, hindi ka ba G. Crawford? Panipi. Hindi ako masyadong masama rito. Habang sinabi niya iyon, naririnig ang tunog ng muling pag-retire. Labis na nagsusuka si Rosalie at mukhang hindi maganda ang katawan. Oh God, okay ka lang ba pinsan? Pupunta ako upang kumuha ng gamot upang matulungan kang matino. Maaari ba kitang abalahin upang makatulong na alagaan ang aking pinsan ng ilang sandali, G. Crawford? Babalik ako, sabi ni Melissa habang nagmamadaling lumabas ng silid. Gayunpaman, hindi alam ni Gerald kung paano siya alagaan. Matapos magsuka ng sandali, tuluyan na namang nakatulog muli si Rosalie sa sobrang gulat, sa pakiramdam na walang kabuluhan sa kanya na manatili sa silid. Kinuha niya ang access card ng silid at tumayo sa tabi ng pintuan. Hihintayin ni Gerald na bumalik si Melissa doon. Hindi nagtagal, narinig niya ang boses ni Rosalie mula sa loob ng silid. Gayunpaman, iminungkahi ng kanyang tinig na nahihirapan. Ito ay halos tulad ng siya ay napigilan ng isang bagay. Hindi muna pinagtuunan ng pansin ni Gerald ang mga tunog. Naisip niya na ang lasing lang nito. Gayunpaman, mas nakikinig siya, ang estranghero na nakuha ng mga ingay. Tila may iba pang mga ingay na nagmumula rin sa loob ng silid. Kabanata 607. Kung mas pinag-isipan niya ang tungkol sa mga ingay, hindi kilalang tao ang naramdaman ng sitwasyon. Maya-maya, napagpasyahan niyang buksan ang pinto upang makita kung ano ang nangyayari. Ang nakita niya ay nanlaki ang mga mata niya sa pagtataka. Isang kakatwang lalaki ang nagtatangkang haburan si Rosalie sa silid. Si Rosalie ay tila medyo nagpupumiglas at may luha na sa kanyang mga mata. Nang makita ng lalaki si Gerald, simpleng ngumiti siya ng malamig. Bago tumalon sa kama at sumisid sa bintana. Ngunit ito ang ikapitong palapag. Agad na sumugod sa bintana si Gerald at tumingin sa baba. Gayunpaman, wala nang bakas ng lalaki ang lahat. Saan siya nagpunta? Napaisip si Gerald sa sarili, natigilan. Paglingon upang suriin si Rosalie, nakita ni Gerald na namumula ng malalim. Dahil malapit na lamang niyang takpan siya ng ilang mga kumot, narinig niya ang mga yabag mula sa labas. Alang-alang sa langit, bakit ka nakakainis? Inaalagaan na ni Gerald. Ang pinsan ko, hindi na kailangan mong sumama. Wala kang nakukuha sa pamamagitan ng paggawa nito.
Sabi ng konting boses ni Melissa sa hallway. Lalabas na ang pangkat na nakainom niya kanina ay sumunod din. Kay Melissa, mula sa kanyang tono, malinaw na pinilit nilang sumama, marahil ay dahil nakita nilang umalis siya upang kumuha ng gamot ng mas maaga. Ed asterisk man ito, ano ang dapat kong gawin ngayon? Kudlit, natigilan si Gerald. Anong uri ng hindi pagkakaintindihan ang lilito kung nakita nila siya sa isang silid na may isang nakahubad na Rosalie? Ano pa, nang tangkain niyang tulungan ang pagsusuot ng kanyang damit, simpleng tumingin sa kanya si Rosalie na may maluha-luhang mga mata at sinabi sa kanya na huwag nang lumapit. Upang mas malala pa, nagsimula siyang tumawag para sa tulong sa isang mahinang boses. Ed asterisk man lahat, sa sandaling iyon, maririnig ang katok sa pintuan. Gerald, nandyan ka ba sa loob? Maaari mong buksan ang pinto. Teka, pinsan. Ikaw ba yan? Ano ang nangyayari? Sigaw ni Melissa, mula sa likod ng pintuan. Malinaw na narinig niya ang tinig ng pinsan niya na tumatawag ng tulong ngayon. Gerald, G. Crawford, nandyan ka ba sa loob? Tanong ni Melissa, sa gulat na estado niya. Oo, nandito pa rin ako. Sagot ni Gerald nang kaagad siyang pumunta upang buksan ang pinto. Ano ang tagal mong magbukas ng pinto? Pwede ba kayo panipi? Kahit nasa una ay sinadya niya siyang asarin siya nang makita niya ang eksena sa harapan niya, agad niyang binitiwan ang isang hiyawan. Narinig iyon, ang ibang mga tao na sumama kay Melissa ay sumilip. At ang ilan sa kanila ay nagsisigaw din. Lahat ng tao doon ngayon ay nakatingin kay Gerald na hindi makapaniwala, kahit na si G. Crawford ay mukhang isang ginoo, na isipin na siya ay talagang isang tuso at maruming tao. Ano ang ginawa mo sa pinsan kong si G. Crawford? Sigaw ni Melissa. Ako, hindi mo maintindihan ang sitwasyon. Wala akong nagawa, panipi. Kung hindi ikaw, bakit gagawin ng pinsan ko sa kanyang sarili ang isang bagay na tulad nito? Sagot ni Melissa. May ibang tao dito. Nang makita niya ako pagkatapos na bumalik ako upang suriin siya, tumalon siya sa bintana ng silid. Panipi. Tiyak na nahihirapan si Gerald na ipagtanggol ang kanyang sarili at ipaliwanag ng maayos ang sitwasyon. Nasa ikapitong palapag kami. Ang ilan sa mga kalalakihan ay sumugod sa bintana bago sumigaw. Banal, napakataas dito. Kung ang sino mang tumalon mula sa taas na ito, sila ay lumpo habang buhay kung hindi sila mamamatay. Panipi, habang tinakpan ni Melissa si Rosalie ng ilang mga kumot, sinabi niya, pinagkakatiwalaan kita, G. Crawford, upang isipin na, napakarumi mo at wicked. Hindi ako naniniwala na pinuri ka. Talaga ng aking lolo sa pagkakaroon ng mabuting pag-uugali. Nakakadiri ka sa kanilang pagdating. Panipi, tama siya, hindi kailanman naisip sa akin na si G. Crawford ay talagang isang tulad nito. Itinago niya ng maayos ang totoong mga kulay niya. Kahit papaano ang ibang mayaman na tagapagmana ay kumikilos ng direkta, naiinis na sabi ng isang batang babae. Sumusumpa ako sa Diyos, hindi ako kasali dito. Ang lahat ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Pumunta tingnan ang footage ng surveillance. Nakatayo ako sa labas ng buong oras na ito. Sagot ni Gerald. May isang tao na agad na nagpunta upang abisuhan ang manager. Hindi nagtagal bago dumating ang manager. Kunin mo sa akin ang footage ng surveillance para sa sahig na ito. Sa tamang oras na ito, utos ni Gerald, footage ng surveillance. Paumanhin, G. Crawford, ngunit ang aming surveillance system ay nawala sa order kahapon. Medyo nababalisa ako tungkol dito dahil hindi pa namin ito maaayos. Panipi, sagot ng manager. Paano mo malalaman kung sino ako? Kabanata 608. Ito ang tinanong ni Gerald habang nakatingin siya sa manager. Humihingi ng paumanhin ang manager ng paumanhin ng sinabi, nakilala kita minsan sa silid ng komersyo, G. Crawford. Gayun din, ang iyong nakatatandang kapatid na babae, CEO Jessica Crawford, ay nagbigay sa akin ng maraming pansin sa nakaraan. Imposibleng hindi ko malaman kung sino ka. Panipi, manalo ka. Itigil ang pagsubok na maglagay ng palabas dito, Gerald. Sa literal ang lahat sa Mayberry nakasangkot sa larangan ng negosyo.
ay kailangang magbayad ng kahit ilang respeto sa iyo. Alam namin, na pareho kayong nasa magkabilang panig. Bakit nasira ang system ng surveillance ngayon? Hindi mo ba naisip na medyo masyadong nagkataon? Galit na sabi ni Melissa sa malakas na boses. Noon, maraming iba pang mga tao na natutulog sa gabi ay lumabas ng kanilang mga silid upang makita kung ano ang tungkol sa kaguluhan. Hindi nagtagal bago naging masikip ang mga pasilyo ng sahig. Maya-maya lang, nagsimula na rin ang tsismis. Ano ang nangyayari? Lumilitaw na ang ilang mayamang tagapagmana ay nakakita ng isang lasing na batang babae at hinayla siya papasok sa isang silid. Buti, nalang pinigilan siya ng pinsan ng babae bago siya ma-R*K. Ngunit, talaga kahit na kung ano ang isang masamang tao siya. Panipi, oh Lord, at dito ko naisip na masusaksihan ko lang ang mga ganitong bagay sa telebisyon. Hindi ako makapaniwala na nangyari din ito sa totoong buhay. Nakasusuklam. Habang nagpapatuloy ang mga talakayan, ang ilang taong hindi alam ang nakikipag-ugnay sa hotline ng balita. Habang ang lahat ng nangyayari, si Eunice ay nakikipagkainan kasama si Gia sa ikatlong palapag ng hotel. Ang Mayberry Grand Hotel ay isang hotel na ipinagmamalaki ang sarili sa aliwan, libangan, at karanasan sa kainan. Ang dalawa ay kasalukuyang nakaupo sa isang napaka-engranding mukhang restaurant. Sa kabila nito, kumagat lang si Gia sa kanyang pagkain. Sa sandaling iyon, isang pangkat ng mga customer ang pumasok sa restaurant. Matapos makaupo sa mesa sa tabi ng duo, sinimulan nilang talakayin kung ano ang nangyari sa itaas. Hoy, narinig mo na, may isang malaking nangyayari sa ikapitong palapag. Panipi. Matapos makinig sa mga snippet ng sasabihin nila, sinipsip ni Eunice ang kanyang pulang alak bago sabihin, bakit maraming mga masasama at maruming tao sa mundo. Pagkatapos ay nagpatuloy, siyang ngumiti ng banayad. Si Gia naman, bahagyang sumimangot. Kaya ano ang nangyari pagkatapos nito? Nagtatalo pa ba sila? Tungkol doon, talagang hawakan, sino ang pinag-uusapan na mayamang tao? Panipi, narinig ko na siya ay isang taong sobrang nakaka-impluwensya at makapangyarihan. Hindi ako masyadong sigurado, ngunit ang ilan ay nagsabing si G. Crawford mismo, sabi ng isa sa mga nakaupo. Ano, G. Crawford? Imposible yun, di ba? Panipi, well syempre ito, bakit niya gagawin ang ganoong bagay? Sigaw ni Gia mula sa asol habang nakatingin sa mga taong nakaupo sa tabi nila. Ha, bakit ka nagagalit sa amin? Pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa narinig. Kung nais mong makasiguro, umakyat ka lang at suriin ang iyong sarili. Sagot ng ibang lalaki. Gayunpaman, ano ang hitsura ni G. Crawford? Guwapo ba siya? Partikular siyang mahiwaga, hindi ba? Panipi, siya ay medyo guwapo, ngunit gayunpaman, gumawa siya ng isang bagay na walang kabuluhan. Narinig ko ang ilan sa kanila na tinutugunan siya bilang Gerald o kung anuman. Sinasabi ko na siya, talaga si G. Crawford. Panipi, nang marinig ang pangalan ni Gerald, bahagyang nanginig ang katawan ni Gia. Ano ang sinabi mo? Ano ang pangalan niya? Tanong ni Gia, nang tumayo na siya. G. Gerald. Sagot ng katabi niya, bahagyang takot. Imposible yan. Siguradong imposible. Sinabi ni Gia na lubos na hindi makapaniwala. Nang makita niya ang ilang mga tao na papunta sa taas, siguro upang masulyapan ang eksena, tumakbo din si Gia sa ikapitong palapag. Mapait na ngumiti lamang si Eunice habang pinagmamasdan ang pag-alis nito. Habang humihigop ulit siya ng pulang alak, inilabas niya ang kanyang telepono at tumawag. Maaari kang umakyat. Ngayon, pagkatapos nito, nagsimula na rin siyang umakyat sa gusali. Tumabi ka, mangyaring. Mga reporter kami. Panipi, sa sandaling iyon, ang ikapitong palapag ay lalong nag-iingay. Ang sumigaw ay ang mga reporter mula sa Mayberry News, at kasalukuyan silang nagmamadali patungo sa pinangyarihan. Sa anumang swerte, ang insidente ay ang magiging pangunahing balita para sa pahayagan sa susunod na araw. Si Gerald mismo ay napalibutan ng maraming tao. Wala siyang paraan upang ipagtanggol ang kanyang sarili o anumang lohikal na paraan upang ipaliwanag ang sitwasyon. Si Gia naman, kararating lang niya sa eksena at umatras siya ng
Hindi makapaniwala sa sandaling makita niya si Gerald. Iyon ay, imposible iyon. Ito ay preposterous. Hindi ganun si Gerald. Mahinang bulong ni Gia sa sarili. Imposible. Tama siya dun. Nahuli ng pula. Sinubukan niyang gumawa ng hindi tama sa isang lasing na babae at maging ang biktima ay sinasabi na siya ang may kagagawan. Sinagot ng isa sa mga panauhing nakarinig ng puna ni Gia. Lisa, bakit ka nandito? Anong nangyari? Ang boses ay nagmula kay Eunice na nakakita kay Melissa habang papalapit sa eksena. Sa likuran niya ay isang pangkat ng mga tanod. Eunice, tuwang-tuwa ako na narito ka. Si Sister Owens, may nangyari sa kanya. Panipi, Kabanata 609. Ano, si Sister Owens ang biktima? Tanong ni Eunice, natigilan. Siya ay, sagot ni Melissa bago ipaliwanag ang lahat ng alam niya. Tungkol sa insidente, si Rosalie ay unti-unting humuhupa noon. Sa kabila ng kanyang pagkahilo, sinaman pa rin niya ng tingin si Gerald ng sama ng loob. Bagaman lasing na lasing siya kanina, may sapat siyang kamalayan na malaman na si Gerald at ang pinsan niya ang tumulong sa kanya sa silid. Habang tuliro pa rin siya, may isang pilit na nagtangkang tanggalin ang kanyang damit. Sino pa ang maaaring gumawa nito kung hindi si Gerald? Ang pag-iisip tungkol dito ay nagpatubig ng mga mata ni Rosalie. Gaano ka katapang? Inaasahan kong mapagtanto mo na ang Longs ay nagkaroon ng isang mahusay na relasyon sa mga Owens para sa henerasyon. Paano ka naglakas loob na gumawa ng isang bagay na hindi wasto kay Sister Owens? Mapangahas, ang Longs of Yanken ay tiyak na magbabayad sa iyo ng isang mabibigat na presyo para dito. Hindi alintana kung gaano ka malakas. Malamig na sabi ni Eunice. Ha, ang Longs of Yanken, Holy Cree Asterisk T ito si G. Long. Ito ay naging isang mas malaking deal ngayon. Hindi lamang ang mga Owens ang kasangkot kundi pati na rin ang Longs. Panipi, ang aking Diyos, kahit na si G. Crawford ay lubos na makapangyarihan, paano niya magagawang matiis ang puot mula sa parehong G. Long at mga Owens? Ang sitwasyong ito ay talagang nakakakuha. Ang grupo ng mga tao doon ay nagsimulang bulong sa kanilang sarili. Matapos marinig ang lahat ng iyon, Eunice, mangyaring humingi ng hustisya sa ngalan ng pinsan ko. Halos napahiya siya sa B*** na ito. Sigaw ni Melissa, o huwag mag-alala, balak kong gawin iyon ng eksakto. Sagot ni Eunice habang ngumiti siya ng masama. Matapos sabihin iyon, agad siyang nagpadala ng matulin na sipa patungo kay Gerald. Beat him up real good. Wala akong pakialam kung gaano siya F. At Sting Rich. Siya ay sapat na nakabold upang mapahiya ang isang Owens, di ba? Bugbugin mo siya ng walang awa. Sigaw ni Eunice. Narinig ang kanyang utos, ang ilan sa kanyang mga tanod ay kaagad nasumugod at pinalibutan si Gerald. Ang mga kabataang lalaki at babae na naruroon ay hindi na natatakot kay Gerald dahil nasa tabi nila si Eunice. Akmang aatake na sila, biglang sumigaw si Gia, stop. Naluluha siya habang sumisigaw. Gia, bakit ka nandito? Tanong ni Gerald, natigilan nang makita siya. Bagaman hindi siya sumagot ng salita, binalingan niya si Gerald. Halata sa kanyang mga mata ang kanyang labis na pagkadismaya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Eunice, Mr. Mahaba, mangyaring pakawalan siya. Nakikiusap ako sa iyo. Panipi, pakawalan mo siya. Tagumpay, Gia, hindi tulad ng ayaw kong tulungan ka, ngunit ang taong ito ay napakasama upang palayain. Nang hindi tinuruan ng aralin, hindi ko kayang harapin si G. Owens, at ang iba pa kung wala akong gagawin ngayon. Huwag makialam. Dito, malamig na sagot ni Eunice. Nakikiusap ako sa iyo, hayaan mo na lang siya. Pagmamakaawa ni Gia, nawalan ng pag-asa si Gia dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Ang isiping ang taong inibig niya ay naging isang nakakainis na lalaki, hindi niya lang ito matanggap. Gayunpaman, mas mahirap para sa kanya na panoorin lang si Gerald na binubugbog mismo sa harap ng kanyang mga mata. Nararamdaman niya ang kanyang sarili na handa nang lumuha kahit anong sandali. Nang makita ang kanyang reaksyon, nagbigay ng mahinang ngiti si Eunice. Sige na nga, Gia.
Dahil sa sobrang hirap mong magmakaawa, hindi ko siya personal na magtuturo sa kanya ng isang aralin. Gayunpaman, dahil nilikha niya ang napakaraming problema, ang iba ay malaya pa ring gawin ito. Panipi, matapos sabihin iyon, winigiwi niya ang kanyang kamay sa kanyang mga nasasakupan at agad silang umatras sa eksena. Gia, wala akong nagawa sa mga ito. Kailangan mong maniwala sa akin. Panipi, may sinisimula na namang mapagkanto si Gerald. Napakaraming nagkataon na nangyari ngayong gabi. Bakit nandoon ang taong iyon sa silid na iyon? Kudlit, at paano nga kaya nangyari si Eunice na narito mismo sa sandaling ito? Ang mga saloobin na ito ay umikot sa isip ni Gerald nang napagpasyahan niya na siya ay naayos na. Ang isang tukoy na target na maibababa sa kabila ng kanyang napagtanto sa ilalim ng mga pangyayaring ito. Hindi pa rin niya maipaliwanag ng maayos ang kanyang sarili. Wala akong naririnig dito, sigaw ni Gia habang tinitigan niya si Gerald sa huling pagkakataon bago itulak ang iba sa tabi at pagmamadali sa pagbaba. Gia, bago siya umalis kasama ang kanyang mga tanod upang abutin si Gia, sinenyasan ni Eunice ang mga mata kay Gerald nang dumaan siya sa isang lalaking nakasuot ng itim. Ang lalaking may buhok na may sobrang mapotla ang mukha ay nakatayo sa isang sulok sa buong oras na ito. Bawal kang umalis, Gerald. Utang mo sa pinsan ko ng paliwanag. Hinggil sa nangyari ngayon, sigaw ni Melissa. Isang pangkat ng mga tao ang aktibong pumipigil kay Gerald na umalis sa eksena. Kabanata 610. Tulad ng pakiramdam ni Gerald na naabot na niya ang bato sa ilalim. Naramdaman niya ang isang ginaw na tumakbo sa kanyang gulugod, habang ang isang kamay ay nakalagay sa balikat niya. Nang siya ay lumingon, nakita niya ang isang lalaking may buhok. Basta isang babae ang nakatayo sa likuran niya. Naramdaman ni Gerald na halos pipil-aita ng labis na pananakot ng lalaki na nag-iisa. Tumabi ka, ano ang ginagawa ninyo lahat dito? Sigaw ng isang matandang tinig mula sa asol. Ano ang ginagawa natin dito? Anong ginagawa mo dito matanda? Huwag nang ipagsigawan ang iba. Panipi, ang karamihan ay nagsimulang pag-alita ng taong unang sumigaw. Narito ako upang hanapin ang aking apo. Nakahadlang lang kayong lahat. Pang-iinis ng may-ari ng matandang tinig habang pinipisil ang sarili sa silid. Nakikita kung gaano siya bihis. Ang mga tao sa silid ay nagmamadaling nagbukas ng landas para sa kanya habang sinusubukan nilang iwasan tulad ng salot. Ang lalaking may buhok na buhok sa kabilang banda, pasimpleng nanlamig sa matandang lalaki habang binabawi ang kamay nito. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ang apo ko. Ungol ng matandang lalaki habang papalapit at itinulak si Melissa sa tagiliran. Halos hindi makapaniwala si Gerald sa mga mata niya. Ito ang matandang pulubi na patuloy na naninira sa kanya. Siya ang apo mo, tanong ni Melissa, natigilan. Manalo ka. Ano, hindi ba magkamukha tayo? Aking apo, hinanap. Kita ngayon ngunit sinabi ng pangkat ng mga tao na wala ka doon. Akala ko inabandona mo ako at nagtungo sa Salford Province ng mag-isa. Natutuwa akong nandito ka pa rin, ngayon umalis na tayo. Panipi, hindi man lang mag-abala ang matandang nagtanong tungkol sa mga detalye ng insidente na nahanap na ni Gerald. Pa-impol niyang hinawakan ang braso ni Gerald at sinimulang hilahin siya palabas ng silid. Sino ang nagsabing maaari kang umalis? Ungol ng lalaking may buhok na buhok, parehong malabong at mabangis ang kanyang mga mata habang sinubukan niya agad na hawakan ang kabilang braso ni Gerald. Gayunpaman, ang kanyang pagtatangka ay naharang ng hawakan ng matanda ang palso. Matapos iangat ng matanda ang kanyang kamay palayo sa braso ni Gerald, agad na umatras ng paatras ang matandang buhok, tumama ang likod sa pader. Sa sandaling iyon, ang malabaang buhok na kabataan ay nagsimulang pawis ng husto. Ang nagawa niya lang ay ang pagtitig sa matandang gulat na gulat. Alam ni Gerald na ang tanging paraan niya ng pagtakas sa sandaling iyon ay sa pamamagitan ng pag-asa sa matandang iyon. Kaya, nanatili lamang siyang tahimik habang inaakay siya ng matandang lalaki sa exit. Ayos ka lang ba, apo ko? Nakangiting tanong ng matanda. Nakatayo sila ngayon sa tabi ng tabing ilog sa isang park. Mabuti na lang ako. Salamat, Ginoo, sagot ni Gerald,
ang boses nito ay puno ng pasasalamat. Kung hindi lumitaw ang matanda kanina, marahil ay nandyan pa rin si Gerald na sinusubukang ipaliwanag ang kanyang sarili. Ito ay medyo malinaw na hindi siya madaling umalis. Sa kabila ng pakiramdam na nagpapasalamat, si Gerald ay pantay na nararamdaman ng pagkalito. Paano palaging nakakayang lumitaw ang matandang ito tuwing nahaharap ako sa mga paghihirap. Palagi din niya akong hindi tuwirang tumutulong sa akin. Kudlit, hindi lang iyon, paano niya alam kung saan ako hahanapin ngayon? Sa hotel na iyon, habang iniisip ito ni Gerald, tumingin siya sa matanda bago nagtanong, Sir, paano mo talaga ako nahanapan ngayon? Inistalk mo ba ako sa buong oras na ito? Panipi, pagkakausap pa lang ni Gerald ay tila nahihiya ang matanda. Sa lahat ng pagiging matapat, ako ay tinulungan mo na ako dati. Tandaan mo, dahil alam kong nasa kaguluhan ka, hindi lang ako nakapikit. Alam kong kailangan kong tumulong anuman ang mangyari. Panipi, ngumiti muna siya bago nagpatuloy, pinayagan mo akong maligo. At ginanong pa ako sa pagkain kahapon. Sa palagay ko masasabi mong pareho tayo kahit ngayon. Panipi, nabanggit mo ako na nasa problema. Paano mo eksaktong nalaman ang tungkol doon? Ang matanda ay biglang tila mas misteryoso kaysa sa inakala ni Gerald sa una. Well, nakikita mo, natutulog ako sa garahe kagabi at nagkataon na narinig ko ang ilang mga tao na tinatalakay kung paano ka may frame. Ngayon, matapos kong marinig ang plano nila, tumakbo kaagad ako para hanapin ka. Tulad ng inaasahan, nahulog ka mismo sa kanilang bitag. Paliwanag ng matanda. Medyo nag-elaborate pa ang matanda habang naghahanap siya para sa isang lugar na makakapahinga sa underage garage. Narinig niya ang pagtawag ni Eunice. Napagkasabwat pala ni Eunice si Melissa upang i-frame ngayon si Gerald. Ang lahat ng mga piraso ng palaisipan ay nagsasama-sama ngayon. Parehong pag-ibig at sama ng loob ay may bahagi sa kaganapang ito. Hindi katakatakang sinubukan ni Melissa ang kanyang makakaya upang anyayahan siya sa tinatawag na pagtitipon na inayos niya. Ang lahat ay isang higanteng pamamaraan lamang na nakipagsabuatan niya kay Eunice. Ang bawat hakbang ay maingat na naitinalaga. Bago pa man sabihin sa kanya ng matanda tungkol dito, naisip na ni Gerald ang posibilidad na ito. Napakaraming mga pagkakataon na nagaganap sa isang gabi para sa natural na insidente. Ngayon gayunpaman, si Gerald ay nahaharap sa isang problema. Bakit sa lupa gugustuhin ni Melissa na i-frame ako? Ni hindi kami nagtataglay ng sama ng loob sa bawat isa. Kudlit, tagumpay, silly boy, mas mayaman ka kaysa sa kanilang ngunit. Masyadong mabait ka, hindi nila kailangan ng wastong dahilan upang magbalak laban sa iyo, nakangiting sabi ng matandang lalaki. Habang umiling, gayon din, ang pangyayaring ito ay mas seryoso kaysa sa kung paano mo ito naiisip. Kung hindi kita hinayla, ang iyong mga litid ay masisira ngayon. Siya ay naglalayong gawin ito sa layunin ng kurso. At tiyak na mauulit niya ang proseso ng pinsala sa litid ng maraming beses pa kung hindi kita na-save. Sabi ng lalaki batay sa nakita niya kanina. Matapos marinig iyon, napuno ng labis na takot si Gerald. Dati, ang karamihan ng mga kaguluhang naharap niya ay halos nauugnay sa mga interes. Ayaw niyang pahirapan sa iba, upang hindi siya makita bilang malupit o walang awa. Gayunpaman, sa wakas ay naintindihan ni Gerald kung ano ang ibig sabihin ng kanyang kapatid na babae. Kung ang isang tao ay hindi sapat na malupit, hindi sila makakatayo. Kahit na ang tao ay isang maimpluwensyang at makapangyarihang tagapagmana, madali pa rin silang mapahamak kung hindi sila naglalabas ng isang walang awa at malakas na sapat na aura. Matapos ang mahabang paghinga, ang mga mata ni Gerald ay dahan-daang naging malamig sa yelo. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.